Kailan kaya ang Year of the Frog para naman taon ng mga tsismosang palaka? Ay, naku, kapag sa'yo, Ate Beng, hindi na need maghintay ng ganun. Kasi every day, every minute, every second ka nagiging bida eh. Hindi ba napapagod yung bunganga mo kakasalita, ha? Mula umaga kung sino-sinong tao na ang kinakausap mo. Ang talas ng memorya mo kasi wala kang tigil bumanggit ng mga pangalan ng iba eh. Huy, baka naman gusto mong i-shut ang mouth mo. May naman. Anong pinagsasasabi mo dyan? Nagkukwentuhan lang kami ah. Hindi ko kasalanan kung nasasaktan ka sa narinig mo. Oh, hindi mo naman ipinagtanggol ang sarili mo ah. Baka talaga kasing pokpok ka. Malandi ka. Year of the higad ka siguro ano. Kasi every minute, every second din, gusto mo ng lalaki. Ano naman kung gusto ko ng lalaki? Kung malandi ako, sa masarap naman talaga yun. Babae ako, malamang gusto ko talaga ng lalaki. Siguro naiinggit ka sa akin ano. Kasi ako, pwede ako manlalaki. Ikaw kasi, matanda ka na, wala nang papatol sa'yo. Kawawa ka naman. Kaya lahat na lang ng babaeng kilala mo, malandi na para sa'yo. Ikaw ang mas nakakadiri dahil sa mga paninira mo. Hindi mo alam, pati ang mga nakikinig sa'yo, pagod na rin silang pakinggan ka. Parang Armalite yung bibig mo. Sana naging rapper ka na lang para maipamalas mo sa mundo yung talento mo sa bilis mo magsalita. Sa bilis mong manira ng iba. May mga taong hindi nagiging masaya kung walang nasisira ang tao. Nagiging laman ng kalye dahil sa mga walang kwentang kwento. Ganon si Beng. Kilala sa lugar nila bilang babae na walang kapaguran ng bibig sa pananalita, na nagiging sanhi rin ng pagkasira ng ibang tao. May pagkakataon pa nga kaya siyang mapatahimik o kinakailangan niya pang magdusa gamit ang itim na kapangyarihan. Ay, Mother Earth, naku, may chikalis ako sa'yo. Naku, teka nga lang. Ay, ano ba yan? Ang dami ko kasing bitbit eh. Nagsihulog na. Naku. Wait lang, Mother, ilalapag ko lang to. So, ito na nga. Alam mo ba kanina sa salon, nagpunta dun yung anak ni Ate Lorelai. Yung nagbibenta ng banana kunyelo na madamot sa gatas. Ay, naku. Kung nakita mo lang kung paano siya sabunot, andun ang legal wife nung kinakasama niyang pulis. Sayang ang reband, Mother. Talagang kinaladkad siya. Ay oo, kabit kasi yun. Sabi ko na nga ba eh. Kasi sino ba naman papatol sa babae na yun? Ang kapal din naman ang mukha niya magparibande, ang dami niyang kuto. Kadiri yung lisa niya. Ibang klase talagang babae na yun, ano? Ang tsaka na nga niya, naging kabit pa. Madalas mag-short nakita ang kuyukot at maitim na singit. Ang itim pa ng kilikili nun. Amoy putok pa. Buti nga sa kanya at nakatikim sa legal wife. Ang yabang din kasi nun eh. Lalo na yung nanay niyang mabaho ang hininga. Alam mo ba kaya hindi ako bumibili sa kanila kasi kapag nagsasalita yun, tumatalsik ang laway. Kinikilabutan talaga ako. Ang dumi ng ngipin nun tapos bulok pa. May pinagmanahan pala si ate girl na kabit. Kawawa talaga siya. Pinahiya siya sa mga tao. Pinagsigawan talaga ni legal wife kung gaano siya kakati. Ganun din naman kasi yung kapatid niya. Di ba nga, naalala mo nung may sumugod din dyan na babae? Yung sexy, tapos hinahanap yung ate niyang pokpok. Kanino ba naman kasi magmamana ang mga yan? Malamang sa nanay nila. Yang si Lorelai, nako, batik ang kabit yan nung kabataan yan. Suga pa yun sa lalaki. Kaya tingnan mo, nabulok ang ngipin ni Gaga. Mga maruruming babae. Naalala ko pa noon, nilalandi niya ng tatay mo. Naku, talagang sinugod ko siya sa bahay nila. Tapos noon, meron pa ulit na nachismis yan. Dahil yung asawa ng kumari niya, inahas niya rin. Kaya hindi nakapagtataka kung pati ang mga anak niya sumunod na rin sa yapak niya. Hindi naman kasi mamumunga ng mangga ang puno ng santol, di ba? Kapag kabit ang ina, kabit din ang mga anak. Pamilya ng malalandi. Ay siya, wala namang dulot sa atin ng mga taong yun. Aalis na ako, maglalako pa ako ng suman. Tutali, nandito ka naman na. Yung kapatid mo, baka umuwi. Sabihin mo sa kanya na ipainit na lang yung ulam niya. Yes, got a mother. Ingat sila sa iyo. Umalis na si Beng, bitbit ang kanyang mga paninda. Inisa-isa niyang pinuntahan ang kanyang mga suki.
Pero kada hinihintuan niya, halos doon na maubos ang kanyang oras. Dahil sa halip na makarami ng benta, mas marami pa ang kwento. Nang huminto siya sa tapat ng tindahan, naroon ang ilan sa mga kakilala niya. Doon siya huminto para makipag-ubusan ng oras sa kwentuhang walang kabuluhan. Oo nga, totoo yun. Ay, hindi pala kayo naniniwala sa akin? Para namang may bago kapag usapang kabit. Hindi pa sila nahuhuli ng mga legal wife nila. Ako, huling-huli ko na ang mga higad na yon. Isa pa, nakita niyo na ba yung bagong biling TV ni Telma? Aba, ang laki. Feeling ko ang mahal nun. Tapos sasabihin niya na mahina ang bentahan ng negosyo niya. Sus! Malakas ang pakiramdam ko. Sa akin lang ha, kasi kahit na minsan hindi talaga nagkamali ang suspecha ko. Baka may ibang negosyo yon. Alam niyo na, minsan may mga front na negosyo lang sila, pero sa totoo lang iba yung ginagawa nila. Kasi tingnan nyo, nung nakaraan sabi niya wala silang benta, tapos isang buwan lang nakabili na ng bagong TV? Galing sa kapatid? Nako, talagang pinaniwalaan nyo? Ako tong madalas na nasa labas naglalako ng paninda. Nakikita ko mga galaw nila. Madalas may nakikita ko mga dayo na pumupunta sa shop nila. Siguro, yun ang mga customer nila dun sa negosyo nilang hindi natin alam. Tapos nagpapaawa pa yung nanay niya na may sakit daw, pero wala naman talaga. Kukuha lang ng simpatsya ng mga tao. Lumang taktika na nila yun, ano ba? Alam nyo, kanina pa tayo nagkukwentuhan pero hindi pa kayo bumibili ng paninda ko. Ito, kunin nyo na, tag-iisa kayo. Kunin mo yan. Parang ano to? Nakikinig ka ng chismis ko tapos ayaw mo sa paninda ko? Kung ganyan ka, sa susunod huwag kang makikinig sa akin, ha? Hindi na makapagsalita ang mga dapat nakakwentuhan niya dahil sakop na ni Beng ang lahat ng oras. Halos nasabi na rin niya lahat ng salita. Kaya kahit na may gustong sumabat, wala na silang pagkakataon na gawin. Habang nagkukwento si Beng, dumating naman ang isa nilang kapitbahay at bumili sa tindahan. Be ano, kumusta naman ang tatay mo? Balita ko na bundol yung motor nun ah. Anong ginawa niyo doon sa nakabundol sa kanya? Naku, dapat pagbayarin niyo ng mahal. Hindi pwede yung ganun lang basta dahil may buhay na nanganib. Okay na te, nakausap naman na namin. Saka nagbayad naman siya sa ospital. Yun lang? Ay, huwag kayong papayag na ganun lang. Hingian nyo ng pera ah. Paano yung gamutan ng tatay mo? Dapat kapag mga ganyan, inuunahan nyo na kaagad ng singil. Anong gusto nyo? Makakasakit sila tapos kayo lang ang agrabyado? Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Ay, ang bastos talaga no? Kita nyo yun? Akala mo naman kung sino siyang maganda para maging isnabera? Barbie lang naman ang pangalan niya pero mukha naman siyang tsakadal. Tingnan mo nga siya lumakad oh. Mas nauuna pa ang uso. Tapos talagang iniuumbok pa ang puwet niya. Papansin sa mga lalaki eh. Sa totoo lang, kaya ganun umasta si Barbie ay dahil nananawa na siyang pakinggan ang boses ni Beng na walang tigil. Naririndi siya sa tuwing nagsasalita ito at para makaiwas na sa maraming tanong na wala namang patutunguhan, tinatalikuran na agad niya ito. Isa sa mga dahilan kung bakit inis na inis si Beng. Para sa kanya, nakakabastos kapag umaalis ang isang tao habang nagsasalita pa siya. Kaya ang mga kausap niya, kahit gusto na nilang umalis, wala silang magawa. Tanging si Barbie lang ang may lakas ng loob dahil wala siyang pakialam kahit na magkalat pa ng maling balita tungkol sa kanya si Beng. Isa rin sa ayaw ng dalaga ay yung nakakarinig siya ng mga paninira laban sa ibang tao. Ilang araw pa ang lumipas, palagi pa ring laman ng kalsada si Beng. Panay ang pakikipagkwentuhan sa kung sino-sinong tao. Isang hapon, habang naglalako ng paninda niyang tinapa, nadaan ang ginang sa isang bahay. May mga gamit sa labas. Hoy! Ano yan? Pinalayas na kayo sa inuupahan nyo? Hindi siguro kayo nagbabayad ng upa, no? Sabi kasi sa akin ni Osang, ang hirap niyong singilin ng upa. Totoo ba yun? Nagalit ang babaeng kausap niya. At syempre, hindi rin magpapatalo si Beng pagdating sa talakan.
Bakit ka nagagalit sa akin? Nagtatanong lang naman ako ah. Siguro totoo yung sinasabi ni Osang na hindi kayo marunong magbayad. Ayan, buti nga sa inyo. Yang ugali mo nababagayan sa kanal. Oo, doon kayo tumira sa maruming lugar. Saka wag mo akong matawag-tawag na mahadera ha. Kapag nagtatanong sa'yo ng maayos, pwede mo namang sagutin. Umaalingaw-ngaw sa kalye ang boses ni Beng. Marami ang nakakarinig ng mga sinasabi niya at tila ba sanay na ang mga tao sa kanya. Kahit na anong oras, maririnig nila itong nagdadaldal. Nang gabi na, umuwi si Beng na bitbit pa rin ang inis niya sa babae. Sakto naman na pag-uwi niya, kararating lang din ang kanyang anak. Ay, shala ni Mother, nakabusangot na naman. Di ba naubos ang benta? Ay nako, napipikon ako dyan kay Beverly. Akala mo kung sino siya na hindi nga siya makabayad ng renta nila? Aba, sinabihan ba naman akong mahadera? Aba, akala naman niya madadala niya ako sa mga ganyan niyang salita. Nako, sinabi ko talaga sa kanya na sa oras na ako ang kalabanin niya, malalaman sa buong Las Piñas sa mga sikreto niya. Akala niya ha? Talagang lahat ng madadaanan ko, aba, kinukwento ko na pinalayas na siya sa inuupahan niya dahil hindi na nga siya marunong magbayad, ang sama pa ng ugali niya. Yan, tama lang ang ginawa mo, Mother. Saka ang dami ng utang sa tindahan, ha? Kapag daw sinisingil, nagagalit pa. Paano ba namang hindi dadami ang utang niya? Ang luho niya. Panay siya bili ng skincare. Hindi naman nagagamot yung pagiging bakekang niya. Bagay na bagay ang ugali niya sa mukha niya. Parehas pangit. True! Ang baho din ng kanyang pechay. Naalala ko yun. Akala ko dumaan ka bitbit yung nilalako mo kasi amoy masangsang. Tapos pagtingin ko, si ate girl, amoy tinapa. Mabaho naman talaga yun. Halata naman na hindi siya naliligo. Nakakadiring babae sa kadugyutan. Habang nag-uusap ang mag-ina, may tumatawag kay Beng. Agad din naman itong nilabas ng ginang. Oh, Mare! Anong ginagawa mo rito? Wala na akong tinapa. Bukas na lang dadaanan kita sa inyo. Ano yung naririnig kong chismis na may utang daw ako sa'yo? May kulang ka kasing tres sa akin, di ba? Yung kahapon, nakalimutan mo na agad? Di ba ang sabi ko ibibigay ko na lang pagbalik mo dahil wala akong barya? Alam mo naman, Mare, hindi naman ako makakabalik agad dahil ang dami kong nilalakuan ng paninda ko. Ano ba yan? Nagagalit ka na kaagad sa akin? Mamaya mali-mali lang yan chismis na narinig mo. Alam mo naman na kumari kita. Hindi ako magsasabi ng masama tungkol sa'yo. Wag lang talaga akong makakarinig ng kung ano-anong chismis tungkol sa akin. Naku talaga. Ito naman, galit na galit. Gustong manakit? Inabot ni Winnie ang 3 pisong kulang niya kay Beng. Habang si Beng naman ay umaasta na wari ba'y wala siyang ipinakalat na maling balita tungkol sa tinatawag niyang kumare. Dahil sa naging alitan nila, hanggang sa kinabukasan, si Winnie naman ang panibagong tao na naging laman ng usap-usapan sa kanilang lugar. Hanggang sa sumapit na ang tanghali, dumaan siya sa salon kung saan nagtatrabaho ang kanyang anak. Hayaan mo na yun, Mother. Baka kasi kawalan sa kanya ang stress, no? Tingnan mo, nagpapaka-stress ka. Nagiging kaluka-like mo na si Ate Zenny. Hoy, kumato ka nga dyan. Ang pangit nun tapos ihahalin tulad mo ko sa kanya. Mukhang hito yun eh. Ang sakin lang kasi, di ba? Tres na nga lang yung utang niya sa akin tapos kumagalit pa siya eh. Akala mo naman siya yung aping-api? Pabigti masyado. Ito, may bago akong chika sa'yo, Mother. Alam ko, kilala mo to. Yung dati nakatira kina Kuya Franco, yung mag-asawa doon. Yung Seaman. Nabalitaan ko na buntis daw yung babae ah. Tapos 2 years nang hindi umuwi ang asawa. Tapos ang hinala, yung bayaw ang nakabuntis sa kanya. Tapos yung bunso raw na anak, hindi naman doon sa lalaki. Parang pinaako na lang para hindi magkaroon ng malaking eskandalo. Alam mo, pinayuhan ko na yan noon na huwag niyang patirahin sa kanila yung bayaw niya. Hindi nakinig sa akin. Itong si babae naman, sa sobrang lande, nagpatuhog pa talaga sa magkapatid. Pero balita ko, mukhang mas magaling sa kama yung bayaw. Parang ang siste live-in sila ngayon. Habang yung Seaman ang bumubuhay sa kanila.
Ewan ko ha, ang sabi uuwi raw sa susunod na buwan yung seaman. Ay baka doon na magkakaalaman ano. Nakakahiya naman kasi yun. Pinapakita pa nila sa ibang tao ang kababuyan nila. Ang dapat na gawin ng lalaki kapag nakauwi na siya, kunin niya yung mga bata, ilayo niya doon sa malandi niyang asawa. Ay, mamaya nga tatawagan ko yun para sabihin sa kanya. Ay taray, over sa detail si Mother. Ang nabalitaan ko lang yung buntis. Siyempre naman, ako pa ba? Hindi pa umuugong yung chismis na buntis siya. Alam ko na yon, no? Nakikita ko rin sila minsan, parang happy family. Ang kapal ng mukha, ano? Para siyang si Criselda, yung asawa ni Nunong Mangingisda. Aba, habang nasa laot ang asawa, itong si Criselda, sinisisid na pala ng ibang lalaki. At nakakatawa pa ha, mang-aalimango naman ang kabit niya. Nanawa yata sa sinigang na tulingan, kaya ayun, tumikim naman ang ginataang alimango. Oh, anong nangyari? Ayun, binuntis lang, iniwan din. Ngayon, yung asawa niya ayaw na siyang balikan. Ewan ko kung nasa na yun. Naaalala ko na naman, may utang sa akin yung pichi-pichi ah. Hindi na ako binayaran. Ay, yan talaga si Criselda, naging crazy na yan. Paano? Jamming ang banding nila ni Kabechi. Ngayon, hindi na makalibre si Kabechi, so nagchuchu na rin sa life niya. Kaloka! Oo nga pala, Mother. Di ba pupunta ka sa laundry shop ni Kabanong? Ay, oo nga pala. Buti na lang pinaalala mo sa akin. Dadaling ko dun yung sapin-sapin na order niya. Sandali nga lang, napasarap naman ang kwento ko. Kaya pala ako napapunta rito. Dadaanan ko pala si Enteng at Ingkong dahil sabi nila kukuha ulit sila ng suman. Ay siya, sige na. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan kapag nakauwi na tayo. Mother, yung kay Ate Ana order, ha? Idaan mo na lang bago ka umuwi. Habang naglalakad si Beng, may mga nakakasalubong na naman siyang kung sino-sinong tao na tinatambayan niya ng ilang oras para lang sa mga kwento niyang paulit-ulit lang. Mga paninira sa iba't ibang tao na kahit hindi namang kilala ng kausap niya, ay ginagawa niya pa rin ng komento. Hanggang sa tinawag siya ng isang bibili ng suman. Okay na yan yung 100 pesos. Kahit wag mo na i-plastic, dyan lang naman ang bahay ko eh. Sige, sandali lang ha, bibigyan kita ng minatamis. Buti na lang, sakto lang pera mo. Wala akong barya eh. Ay, alam mo ba, si Winnie? Kilala mo ba yun? Alam mo ba na sinugod niya ako nung nakaraan? Aba, galit na galit siya kasi may utang siya sa aking tres. Ang kapal ng mukha niya, di ba? Isipin mo yun, siya na nga ang hindi nagbabayad, siya pang nagagalit sa akin. Kasi ako, syempre bilang isang tindera, maliit lang naman ang kita ko. Yung tres na kulang niya, syempre, malaking bagay na sa akin yun. Tapos magagalit siya. Ang sama ng ugali, ano? Palibhasa mayaman siya eh. Eh baka naman nakalimutan lang nung tao. Sana pinaalala mo na lang. Hay naku! Kung alam mo lang kung gaano kanuknukan ang kayabangan ng babae na yon. Masyado pang kuripot. Kasi isipin mo yun, tres na nga lang hindi niya pa maibigay sa akin. Feeling ko talaga peki lang yung kwento niya na malaki ang sahod ng asawa niya eh. Hindi ko naman narinig na sinabi niya yon. Hindi sa akin ha. Pero doon sa mga kapitbahay niya na nakakakwentuhan niya. Aba, hindi rin daw yun nagpapautang. Bait-baitan lang, kumbaga. Basta ako, unang kita ko pa lang talaga sa kanya, naku, hindi ko na siya gusto. Alam mo yun, may kakaiba siyang aura. Pinaplastic ko lang talaga yun kasi ayoko naman sana magkaroon ng kaaway. Kaso yung ugali niya, daig pang asong kalye na kung sino-sino na lang ang tinatahulan. Teka, sino bang Winnie? Dalawa yung Winnie na kilala ko eh. Yung isa wala na rito. Itong Winnie ba na to yung nakatira sa kalye Matakla? Yung up and down ng bahay? Tapos may maliit na grocery store sa baba? Siya ba? Tumpak! Siya nga! Kilala mo yon? Yung babaeng mataba na parang walis ang buhok sa sobrang tigas. Tapos yung mata niya parang ganito oh. Nakabulagda na parang kahit yata natutulog siya eh. Hindi pumipikit. Oo, kilala ko talaga siya. Pinsang buo ko yun. Mabait si Winnie. Hindi yun nagyayabang saka hindi rin yun nangungutang, no? Sigurado ka ba na siya ang kinikwento mo? Ay we, pinsan mo pala yun?
Oo nga, mabait nga siya. Sabi ko nga sa kanya, pariban siya dun sa salon ng anak ko. Pwede pa siya bigyan ng discount kasi nga, sobrang mabait siya. Teka, anong oras na ba? Ay sige ha, aalis na ako. May mga dadaanan pa kasi ako eh. Uy, joke lang yung sinabi ko kanina ha. Hindi yun si Winnie na kilala mo. Kasi mabait yung kilala nating Winnie. Hindi na nakapagbigay pa ng komento si Gwen dahil mas marami pang sinabi si Beng. Para makaalis sa usapan, nagpaalam na lang si Gwen na may gagawin siya sa kanilang bahay at hinihintay rin siya ng kanyang anak kaya hindi siya pwedeng magtagal sa labas. Pero dahilan lang yon. Sa dami naman kasi ng kwento ni Beng, wala na siyang maintindihan. Kung sino-sino na rin ang pangalan na binabanggit niya na hindi pa naman nila nakikilala. Ang natatandaan lamang ni Gwen ay ang mga sinabi tungkol kay Winnie. Nang kinagabihan, hindi pa nakakapasok ng bahay si Beng, sumugod na naman sa kanya si Winnie. Hoy Beng! At talagang hindi mo ako tinigilan? Anong hindi tinigilan? May nagawa ba akong mali sa'yo? Ano na naman tong narinig ko? Akala mo yata hindi makakarating sa akin yung mga pinagsasasabi mo sa mga tao? Pati ba naman sa pinsan ko? Hoy, wala akong sinasabi kay Gwen ah. Sinabi ko na ba na si Gwen? O kita mo? Ang isda talaga nahuhuli sa sarili nilang bibig eh. Alam mo Mars, kung may problema ka sa buhay mo, wag mo ako idamay ha. Wala akong ibang ginawa kundi ang kumayod para sa pamilya ko. Wala akong panahon dyan sa mga chismis na yan. Kung may naririnig ka sa ibang tao, baka yun ang totoong opinion nila tungkol sa'yo. Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Ikaw lang naman ang dakila at numero unong chismosa rito sa lugar natin. Hanggang sa kabilang bayan, kung sino-sino nang chinichismis mo. Mapanira ka talagang tao. Ay, wag kang ganyan. Aba, mag-ingat ka sa mga pambibintang mo sa akin ha? Aba, ikaw ang mag-iingat dyan sa mga paninira mo na yan. Ide-demanda kita. Baka hindi mo alam na kapatid ko si Hukom. Tignan natin kung madadala mo sa korte ang pagiging madaldal mo. Baka kapag nando na tayo, bigla kang mapipe dahil wala kang baon na panlaban sa sarili mo. Hintayin mo lang ang demanda ko sa'yo. Ayaw mong tumigil ha? Sige, magkakasubukan talaga tayo. Hindi na nakapagsalita pa si Beng dahil umatras ang dila niya nang marinig niya ang salitang demandahan. Alam niyang may kakayahan si Winnie na gawin yun. Dahil sa nangyari, naging aligaga na rin siya dahil iniisip niya na maaaring sa mga susunod na araw baka bigla na lang siyang dakpin ng mga pulis at ikulong. Isang araw, habang nagsasalansan siya ng mga paninda niyang ilalako, may sunod-sunod na katok siyang narinig mula sa pinto. Ay, Diyos ko po. Ay, baka yan na yung pulis na dadakip sa akin. Teka nga, kaya ko kaya umakyat ng bubong para magtago? Paano kaya ako sa ilalim ng lamesa? Ay, hindi. Ay, bahala na nga. Kapag dadakpin na nila ako, kunwari aatakihin na lang ako sa puso. Dahan-dahan pa kung maglakad si Beng papunta sa pinto. Hindi pa rin tumitigil ang pagkatok. Pero nang buksan niya ito, si Venus lang pala. Ano ba, Mother? Ang tagal mong buksan, ha? Malapit na ako mapaanak. Napatakbo si Venus sa banyo. Doon lang nakahinga ng maayos si Beng. Nang makalabas na sa banyo ang anak, sakalang ulit siya bumalik sa inaasikaso niyang paninda. Bakit ba kasi tagal mo mag-open ng door kanina, Mother? Natakot ako eh. Akala ko may mga pulis na. Ay, over naman sa pulis? Bakit? Anong atraso? Paano si Winnie? Aba, ang sabi ba naman sa akin na ide-demanda raw ako? Hindi ko naman kasalanan kung kumalat yung sinabi ko na hindi siya nagbayad ng kulang niyang tres. Ipinanakot ba naman sa akin si alias Hukom? Yung sikat na abogado rito sa atin? Naku, Mother, mag-iingat ka nga talaga. Wala tayong kaching para ilabas ka sa kulungan. Ay, doon ka na lang magbenta ng kakanin, ano? Or may mga magiging bago kang frenny. Tarantado ka talaga, no? Kinakabahan na nga ako dadagdagan mo pa. Total nandito ka naman na. Nakikita mo yung plastic? Hindi si Winnie ha. Ayun mismo, yung nasa gilid ng lababo. Pumunta ka kinaan, ibigay mo yan. Babalik ako sa labanong laundry shop. Sige na, aalis na ako. Copy, Mother. Ingat ka, baka bigla kang dakpin ng mga pulis. Che! Tumigil ka dyan!
Muli na namang naglakad-lakad si Beng. Mas maraming taong nasasalubong, mas maraming taong nasisiraan. Halo-halo na ang mga kwento niya. Mali-mali na rin kahit ang mga pangalan na binabanggit niya. Nang bumili sa kanya ang isa niyang sinisiraan, ito naman ang nagmistulang kakampi niya. Alam mo ba, Jolay, may naririnig akong chismis nila tungkol sa'yo. Totoo ba yun na ikaw daw ang dahilan kaya naghiwalay si Clarissa at yung apam niya? Sumagot ang dalaga na hindi siya at wala siyang kinalaman sa kung anumang dahilan. Magkaibigan daw sila dati ni Clarissa, pero ilang taon na silang hindi nag-uusap kaya hindi niya rin nakilala ang nobyo nito. Ay, totoo ba? Ibig sabihin, sinisiraan ka lang ni Clarissa? Paano ba naman kasi? Siya ata ang nagloko, ano? Ang lakas ng loob niyang gawin yun eh. Kaya lang naman siya pinatulan ng apam dahil pinaako niya yung anak niya. Na ang totoo namang ama yung nakilala niya sa club. Alam ko na alam mo yun dahil magkaibigan nga kayo dati, di ba? Naririnig ko lang naman yun, ano ka ba? Huwag ka mag-alala kapag sinabi mo sa akin ang totoo, hindi naman to makakalabas sa iba. Sino ba naman pagsasabihan ko? Hindi naman ako nakikipag-usap kung kani-kanino. Nagpaalam na lang ang babae na papasok na siya sa loob ng bahay dahil ang gusto lang naman niya ay bumili ng pagkain. Matapos nun, pumunta sa isang tindahan si Beng dahil may mga tao ring bumibili sa kanya ng merienda at mga tao na magiging kasapi niyang manira ng iba. Si Jolay nga bumili sa akin kanina. Tumaba siya, no? Pansin ko lang, iba yung hulma ng balakang niya. Siguro, buntis yun. Pero ang sabi niya wala siyang asawa. Ano yun? Nabuntis siya na hindi man lang nagpapakasal? Abay, malandi talaga, no? Siguro, totoo talaga na kaya hindi na sila magkaibigan ni Clarissa kasi inahas na nga yung apam. Naiinggit ako sa kaibigan kasi nga gumaganda na ang buhay. Dinadala ba naman siya para gumala sa ibang bansa? Hindi ko alam kung nasusubaybayan niyo sila nung mga bata pa lang sila pero ako talagang nakasubaybay na ako eh. Kasi nakatira yan si Jolay sa tabing bahay lang namin. Aba, kahit ata sinong lalaki nun talagang papatusin niya. Kaya nung nabubuhay pa ang asawa ko, nako, bantay sarado ako. May kapitbahay ka ba namang malandi di ba? Nagbigay rin ng opinyon ang taong hindi naman kilala ang mga sinisiraan niya. Para lang magkaroon ng buhay ang kanilang araw. Matapos nun ay nagtungo na siya sa dapat niyang pupuntahan. Nang makarating na siya sa labanong, ibinigay niya ang madalas na binibili nila. Sakto naman na may pumasok na bago lang sa paningin niya. Bago ka lang dito? Opo. Bali, bakasyon lang ako. Saan ka nakatira? Sabi na bago ka lang eh. Ngayon lang kasi kita nakita. Halos lahat ng mga tao kasi rito sa ulado ko na. Alam mo na, sa araw-araw ko ba namang paglalako ng paninda? Gusto mo bang bumili? Saan ka nga banda para mamayang hapon bentahan kita ng tinapa? Diyan lang po sa tawiran. Kung kilala niyo po si Bert, ayun po yung tito ko. Si Bert! Si Bert! Sino yun? Sige, itatanong ko na lang mamaya. Bili ka na ng kakanin, masarap to. May ikukwento ko sa'yo. Hindi ko alam kung kilala mo kasi nga bago ka lang dito. Alam mo ba nung nakaraan may nakakainis na bumili sa akin tapos kulang siya ng 3. Alam mo, bilang isang tindera, kailangan ko ng pera. Aba, ako pa ang inaway niya. Ang daming masasakit na salitang sinabi sa akin. Winnie ang pangalan nun. Tapos yung pinsan niyang si Gwen, isa pa yung mahaderang babae. Mayayaman kasi yung mga yun Tapos ito pa kasi kanina nagbenta ko doon sa kabilang shop. Tapos may isa silang empleyado na nag-resign na. Amy naman ang pangalan nun. Bisaya yun tapos baduy manamit. Pero may kagandahan naman siguro kahit paano. Kaso, sobrang landi nun. Naku talaga magugulat ka. Siguro kung makikita ka man nun, kahit kasama mo pa ang asawa mo, naku wala yung pakialam. Binibira nun kahit sinong lalaki. Walang pakialam sa pagmumuka. Ayos isang kakanin lang ang binili ko pero 10 tao na yata ang nasiraan nyo. Kaya siguro pagkain ang binibenta nyo kasi magugutom yung kausap nyo sa dami nyong kwento. Sige, okay na yan, te. Wala akong barya Baka maichismis pa ako kapag kulang ang binigay kong bayad. Kapag nakita mo na lang bahay ko, saka ako bibili ng tinapa.
Nakakatuwa ka naman. Salamat ha. Pagkaalis pa lang ng lalaki, saka naman kinausap ni Beng ang bagong pasok na magpapalaba. Kung sino-sino na namang pangalan ang binabanggit niya. Ang babae ay napapatango na lang para kunwari ay nakikinig siya kahit na wala siyang maintindihan. Hanggang sa napunta naman ang usapan sa lalaking kanina lang ay bumili kay Beng. Ang sabi ng babae ay Crisanto ang pangalan nun. Ah, Crisanto ba? Lalaki ba yun? Bakit mukha siyang bakla? Ay, naku, bakla yon, alam ko. Baka natatakot lang siyang lumantad Hindi, kasi alam ko merong mga yung mga bakla na nakapanlalaki pa rin. Minsan nga yung iba nasa gym pero mga bakla naman, di ba? Nagpapalaki ng katawan tapos pumapatol naman sa kapwa nila lalaki. May kilala akong ganun. Alam mo yung doon sa kabila, yung malapit sa school? Hindi ko alam kung kilala mo pero si Lester. Gwapo yun, macho. Pero sobrang lalakero nun. Aba, hindi ko akalain na bakla yun. Ang nagsabi lang sa akin ay yung kapitbahay nila. Sa totoo lang, wala namang problema kung bakla ang isang tao, di ba? Kasi ako, anak ko bakla Pero okay lang naman sa akin, mahal ko siya. Ang sa akin lang naman, sana naman magpakatotoo sila, di ba? Hindi yung kailangan pa nilang itago. Para saan pa? Tumangulang ang babae at nagpaalam na sa kanyang aalis dahil marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay. Sa paglipas pa ng mga araw, walang pagbabago si Beng. Panay pa rin siya kwento ng buhay ng iba, kahit na ang iba roon ay wala namang katuturan. Isang hapon, habang naglalako siya ng tinapa, nakita niya si Barbie na bumaba sa sasakyan at may bit-bit na mga pinamili. Ay wow, ayos Asensado ka na talaga, no? Ang yaman mo na. Hindi ka na marich. Basta hindi ka na maabot. Marich po yun. Pero bumili lang naman akong stock sa bahay. Ano namang mayaman dito? Mga shampoo lang naman to. Hindi ba? Kasi kami nga hindi makapag-grocery Siguro may apam ka na rin, Ay wala na po kayo doon. Kung afam man yung boyfriend ko o hindi. Sige po, wala akong oras para makipag-usap sa inyo Ayoko ng chismis. Ay, ang attitude Konting grocery lang naman yan, akala mo naman sobrang yaman na niya. Mawawala rin naman yan. Inis na inis si Beng sa ugali ng dalaga. Kaya ito naman ang panibago niyang siniraan sa mga nasasalubong niya. Ang yabang! Diba? Kahit nga ako nagulat sa kanya Sa bagay, ano ba namang aasahan mo sa mga taong katulad niya? Nako! Alam naman natin kung anong puhunan niya para magkapera, di ba? Alam niyo naman ang puhunan ng mga pokpok. Kung hindi ba naman siya pokpok lalabas ng bahay nila na naka-t-shirt tapos walang bra. Kung dalaga yan, mahihiya siya. Hoy! Kahit pa sabihin nating bibili lang naman siya sa tindahan, may mga tao pa rin silang makakasalubong. Baka kamo pinapakita niya sa mga lalaki. Nako, ingatan niyo ang mga asawa niyo. Year of the Snake pa naman ngayon. Ang daming ahas. Ang hindi alam ni Beng, nasa likuran niya lang si Barbie at balak sanang bumili ng tinda niya dahil gusto ng mga kapatid niyang kumain ng tinapa. Kailan kaya ang Year of the Frog para naman taon ng mga chismosang palaka? Ay, naku, kapag sa'yo, Ate Beng, hindi na need maghintay ng ganun. Kasi every day, every minute, every second ka nagiging bida Hindi ba napapagod yung bunganga mo kakasalita, ha? Mula umaga kung sino-sinong tao na ang kinakausap mo. Ang talas ng memorya mo kasi wala kang tigil bumanggit ng mga pangalan ng iba Huy! Baka naman gusto mong i-shut ang mouth mo. Bekene man. Anong pinagsasasabi mo dyan? Nagkukwentuhan lang kami Hindi ko kasalanan kung nasasaktan ka sa narinig mo. Oh, hindi mo naman ipinagtanggol ang sarili mo Baka talaga kasing pokpok ka. Malandi ka. Year of the Higad ka siguro Kasi every minute, every second din, gusto mo ng lalaki. Ano naman kung gusto ko ng lalaki? Kung malandi ako, sa masarap naman talaga yun. Babae ako, malamang gusto ko talaga ng lalaki.
Siguro naiinggit ka sa akin ano. Kasi ako, pwede ako manlalaki. Ikaw kasi, matanda ka na, wala nang papatol sa'yo. Kawawa ka naman. Kaya lahat na lang ng babaeng kilala mo, malandi na para sa'yo. Ikaw ang mas nakakadiri dahil sa mga paninira mo. Hindi mo alam, pati yung mga nakikinig sa'yo, pagod na rin silang pakinggan ka. Parang Armalite yung bibig mo. Sana naging rapper ka na lang para maipamalas mo sa mundo yung talento mo sa bilis mo magsalita. Sa bilis mong manira ng iba. Ang kapal ng mukha mo! Akala mo naman may pinagkaiba ka sa akin kung makapagsalita ka? Napakagaspang ng ugali mo! Wala ka rin naman maipagyayabang sa amin Ano bang meron ka? Anong meron ako na wala ka? Halata naman, di ba? Utak. Aba talagang sumagot ka pa? Anong gusto mo iparating Na wala akong utak, ganun ba? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, nung nag-aaral ako, matalino ako. Hindi ko na yung kailangan pa ipagyabang. Yan lang ang kaya mo ipagmalaki sa akin? Sus! Kung matalino ka, hindi ka sana naging babaeng pakarat, di ba? Iisipin mo yung delikadesa mo kaysa sa pera. Ay, ewan ko na lang. Ay, oo nga pala. Ngayon ko lang naalala. Kaya pala kayo iniwan ng nanay mo dahil sumama sa iba't ibang lalaki, ano? Malamang, ganun din pala talaga ang gagawin mo. Ang idolo mo, malandi. Kaya malandi ka rin. Oh, baka sabihin mo na naman sa akin nagkakalat na naman ako ng mali-maling balita. Huwag mo nang ikaila. Kasi ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na malandi ang nanay mo. Muntikan pa nga magpatayan dyan sa bahay niyo Paano? Sa kalandian ng nanay mo. Nagpakangkang siya sa kabit niya. Dyan mismo sa bahay niyo. Alam na yun ng tao dito sa atin. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi na rin kami magtataka kung isang araw magiging ganun ka rin, ha? Tanggap na namin yun. Ang dami mong satsat. Dapat talaga sa'yo dinedemanda Anong demanda naman, ha? Yung isa nga nakapatid daw si Hukom. Hindi nga ako mademanda Kasi natatakot na baka sila ang makulong. Mauungkat mo naman lahat ng mga kalokohan nila. Oh, malamang kapag ganun ang nangyari sa'yo, kayo lang ang mapapahiya, di ba? Kaya huwag niyo na akong matakot-takot sa ganyan. Kasi ako, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Wala na akong pakialam kung magagalit kayo sa katotohanan. Galit na galit si Barbie. Halos gusto na niyang manakit pero hindi niya pwedeng gawin dahil matanda pa rin naman ang kanyang kaharap. Para matigilan si Beng, pinabarangay niya na ito. Pero hanggang doon naman ay hindi pa rin siya natitigil sa panayang daldal. Hindi nagpapatalo sa salita. Sige, dahil sinayang mo ang oras ko rito sa barangay, bayaran mo yung paninda ko. Alam mo na nagtitinda ako para sa pamilya ko tapos ikaw tong eksena na akala mo naman aping-api ka? Kahit na hindi ako magsalita, malalaman pa rin ng mga tao yung baho mo. Ayoko na sana magsalita pero alam natin na naging kabit ka rin ng isa sa mga tao rito, di ba? Ano, yun ba ang ginagamit mong panangga? Ha? Para ikaw ang kakampihan? Para kapag napahiya mo na ako, bembang ka sa kanya mamaya? Ha? Sos! Alam mo, dapat sa'yo pinapatahimik. Hindi mo man lang hinahayaan ng ibang tao na makapagsalita. Nakakarindi ang boses mo. Nakakainit ng ulo. Kung makapagsalita ka naman, akala mo malinis ka rin. Hoy, wag na tayo maglokohan pa rito ha. Pati naman mga kapitbahay natin naiinis na sa'yo Halos gusto ko na nga nilang taguan dahil kapag nagkwento ka, gusto mo nakatutok lang sila sa'yo. Sinasayang mo ang mga oras nila. Muling umapila si Beng pero inawat na sila. Kailangan nilang mag-usap ng maayos dahil hindi matatapos ang gabi nila nang hindi sila nagkakaayos. Dahil ayaw humingi ng tawad ni Beng, si Barbie na lang ang gumawa nun. Anong oras na rin kasi at iniisip niya na kahit buong araw pa sila magkasama ni Beng, hindi naman ito tatanggap ng pagkakamali. Hahaba lang ang diskusyonan nila. Maririndi lang siya sa paulit-ulit na sasabihin ng ginang. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin naaalis ang inis ni Beng. Kaya para makaganti siya, kung kani-kanino na naman niya siniraan si Barbie. Isang gabi, habang nasa loob sila ng bahay ng kanyang anak, muli na naman nilang napag-usapan ang tungkol kay Barbie. Pet peeve ko talaga yung si Barbie. Ang yabang ni bakla.
Tsaka naman, maputi lang naman yun. Ay, oo. Halata namang dinadala niya lang sa puti. Ay, sa tuwing naaalala ko talaga siya, lagi ako nang gagalaiti. Akalain mong ipinabarangay ako dahil lang sa nagsasabi ako ng totoo? Ano, bawal na ba ngayon magsalita laban sa kanya? Dahil lang sa kabit din siya ng isa sa mga matataas sa barangay? Nako, kahit na lumuhod pa siya sa harapan ko para manghingi ng tawad, hindi ko siya mapapatawad. Mabuti akong tao pero hindi ako mabilis kumalimot kapag may atraso sila sa akin. Saka mother, nung nakaraan nga nagpagupit yung kapatid niya sa salon, naririnig ko yung usapan nila na parang gusto na nilang lumipat ng baler. O paano naman sila lilipat ng bahay ni wala nga silang pambili ng pagkain nila. Mga timawa. Ano, may ipambabayad sila sa uupahan nila? Baka sa kalsada sila. Oo, dun siya sa basurahan. Pareha silang marumi. Ang chika sa akin, may hinihintay raw siyang pera. Hindi ko nga lang alam kung saan galing o kanino. Baka sa customer niya sa ibang bansa. Nagbebenta siya ng mga hubad niyang larawan. Ganun lang naman ang kaya niyang gawin eh. Wala naman siyang pinag-aralan. Kaya anong magandang trabaho ang makukuha niya? Hay! Naha-high blood na naman yata ako sa kanya. Ikuha mo nga ako ng tubig, Binancio. Ay wow, sala naman ang Venancio, mother. Ang baho niyang pangalan ko eh. Parang pangalan lang ni Lolo. Venus ako, mother ha? Kasi kahulma ko si Venus Ra. Ay siya, ikuha mo ako ng tubig. At ako nahihilo. Kapag ako talaga nagkasakit, ipapagastos ko ang gamutan ko doon sa pokpok na yon. Siya naman ang dahilan kaya ako nagkakaganito. Ilang linggo pa ang lumipas, nananatili pa rin ang galit ni Beng kay Barbie. Pinaparinggan niya ito sa tuwing nakikita niya. Minsan pa, habang nasa tindahan si Beng at kasama ang mga kaibigan niya, sakto na pumunta rin si Barbie para bumili. Nagtanong ang tindera sa dalaga tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Okay naman po si tatay. Kauuwi lang po namin galing sa ospital. Sa ngayon, may gamot naman po siyang iniinom. Siguro, kaya inatake na naman ang ama dahil may nalamang ginagawa ng anak. Baka kasi pati yung ama, kinakahiya kung anumang trabaho ng anak. Ay sino ba naman kasing hindi aatakihin kung malalaman mong pokpok ang anak mo? Hay nako Ate Beng, wag mo na akong daanin sa mga parinig mong ganyan sa akin ha. Hindi yan uubra. Kung sakali man na may galit ka sa akin, halika ako ang kausapin mo. Sabihin mo ng harap-harapan na malandi ako. Hoy, pansinin nyo nga siya. Baka kulang yan sa aruga. Ay, oo nga pala. Sige na, kausapin nyo. Kasi nananaginip ata na akala niya lahat ng sinasabi ko ay patungkol sa kanya. Wala naman akong pakialam sa buhay niya. Sige po, pasabi na lang din po sa isa dyan na sana tumahimik naman siya. Dahil sa kasasalita niya ng ganyan at kakachismis niya sa ibang tao, baka bigla na lang umurong ang dila niya at hindi na makapagsalita, ano? Nagsalita pa ulit ng parinig si Beng, pero hindi na ito binigyan pa ng pansin ng dalaga. Sa halip, umalis na lang siya at hindi na lumingon pa. Sa paraan na yon, alam niyang dagdag na naman yon sa inis ng manang. Dahil sa nalaman ni Beng, gumawa na naman siya ng bagong kwento. Habang naglalako siya, bawat kakilala niya na masasalubong, ibinabalita niya ang nangyari sa tatay ni Barbie. Oo, si Macario. Kilala mo yun? Ano ka ba? Naaalala mo yung nagtatahi ng sapatos? Ayun, siya yun. O diba, sabi ko sa'yo, kilala mo siya? May anak yon, si Barbie na mukhang tiyanak. Alam mo na yung nangyari kay Macario at sa asawa niya. Ano ba yan? Makinig ka muna kasi sa akin ha. Diba, nag-away sila noon ng asawa niya dahil sa kabitan. Ngayon, ito ang siste. May tani nga ang buhay ni Macario dahil ilang beses inaatake sa sama ng loob. Hindi sa asawa niya, kundi sa malandi niyang anak. Aba, ginaya siguro ang ina na nagdala ng lalaki sa bahay nila. Kaya itong si ama, ayaw naman mapariwara ang buhay ng anak. Baka nagalit. Kaso, itong anak na si Patutot, hala, sige, basta may lalaki, pakamot ng pakamot. Kawawa talaga si Macario. Ang bait pa naman nun, di ba? Tapos yung asawa niya naging konsumisyon na sa kanya. Aba, pati ba naman anak niya? Mas malala naman sa anak niya kasi talagang proud malandi. Wala namang katotohanan na may taning na ang buhay ng ama ni Barbie.
Pero magiging masaya ang kwento ni Beng kung yun ang kanyang sasabihin dahil nakukuha niya ang simpatsya ng mga tao. Hinihiritan niya pa ng mga nakakainis na kwento, kasama na rin ang kabastusan ng dalaga sa mga matatanda dahil sinagot-sagot nga raw siya nito, kahit na ang gusto lang naman sana niya ay payuhan ng dalaga. Ilang araw na yon ang ipinapakalat na kwento ni Beng. Isang hapon, nasa loob siya ng salon kung saan nagtatrabaho ang anak. Dito muna ako ha. Grabe init sa labas. Habang nag-uusap ang mag-ina, biglang may sumugod. Ay, ano ba? Nakakagulat ka naman, Barbie! Walang yayang nanay mo. Anong sinasabi niyang malapit nang mamatay ang tatay ko? Aba, ingat siya ha. Baka mauna pa siya. Saan naman galing ang chika mo na yan? Oo nga. Saan ka naman sumasagap ng maling balita para lang may maiparatang sa akin ha? Ayusin mo yung issue mo sa sarili mo, Barbie. Ibang klase ka talaga, no? Iba yung atake ng kakapalan mong hinayupa ka. Kapag sinusugod ka, bigla ka nagmamaang-maangan. Tapos magkukunwari ka na ikaw itong inaapi? Hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras para lang awayin ka dahil alam ko naman na hindi ka magpapatalo. Pero ingat ka na lang ha. Baka sa susunod niyan, hindi ka na talaga makapagsalita. Ikaw rin. Hoy, pinagbabantaan mo ba ang nanay ko? Depende sa kung paano nyo iniintindi. Umalis na rin si Barbie, pero ramdam pa rin ng mag-ina ang tensyong dinala nito. Maging ang ibang tao sa salon ay napahinto. Ay, wala yun. Ano kasi yung babae na yun may tama sa utak eh. Kaya nga nakakatakot siya kasi baka biglang manakit. Tapos hindi mo naman pwedeng patulan kasi nga baliw. Huwag kayo magpapapaniwala sa babae na yun. Siguro ano na lang, kain na lang kayo ng biko. Bili na kayo. Sa mga araw na lumipas, hindi pinapahalata ni Beng na may takot siyang nararamdaman dahil baka isang araw bigla na lang siyang bumulagta. Ang pananakot na iniisip niya ay baka ipapatay siya. Sinabi niya rin ang problema niyang yon sa kanyang anak. Huwag ka mag-alala, Ma. Kapag may nangyaring masama sa'yo, alam na natin kung sinong gagawa nun. Sa kapag pinapatay ka niya, makukulong din siya dahil siyang nagbanta sa buhay mo. Ang dami nakarinig sa salon ha. Sapat na yun para ebidensya. May CCTV rin naman. Ano yun? Ako lang ang mamamatay? Tapos siya nasa kulungan? Tapos ilang taon pwede na rin siyang makalaya? Aba, hindi makatarungan yun. Kaya dapat may death penalty ulit eh. Para sana matakot gumawa ng krimen ng mga katulad ni Barney. Barbie! Don't worry, Mother. Hindi ka niyan magagalaw. Ano lang yon? Pasiklab lang para kunwari nakakatakot siya. Sige na, ilako mo na yan tinapa. Baka masayang lang yan. Sleep muna ako, Mother. At nahihilo na ako sa antok eh. Kahit na ano pang sabihin ni Venus sa kanyang ina, hindi naman ganun kadaling mawawala ang takot kay Beng. Pero kahit natakot siya, nagagawa niya pa ring magpakalat ng mga maling balita. Hindi sapat ang mga salita ni Barbie para lang matigil siya sa paninira niya sa ibang tao. Ay, totoo naman talaga. Basta kayo ang magiging testigo kapag pinatay ako, ha? Iisang tao lang ang may sagad na galit sa akin at si Barbie yon. Kasi ako, kaibigan ko kayong lahat. Alam niyo naman yun. Kaya nga tayo-tayo lang ang magkakakampi. Ewan ko ba kay Barbie? Kasi sobra na yung galit niya sa akin. Kapag pokpok pa naman, maraming kaibigan na adik, di ba? Yun ang kinakatakot ko. Lalo na at laman ako ng kalsada. Malamang pwede nila akong basta na lang saksakin dyan. Tapos nanakawan na nila ako. Papatayin pa ako. Kayang-kaya yung ipagawa ni Barbie kasi wala namang konsensya yung babae na yun. Lahat na yata ng nakakasalubong ni Beng, iisa lang ang sinasabi niya. Kahit sa mismong adik na makikita niya sa kalye, sinasabi niyang kapag inutusan sila ni Barbie, wag naman nilang sundin dahil tao rin naman siya at may pamilya. Ilang buwan na ang nakalipas, wala namang nangyayaring masama sa kanya, kaya ang iniisip na lang niya, nagtatapang-tapangan lang si Barbie. Told you, Mother, hindi niya gagawin yun kasi takot din siya. Kapag nakulong siya, sinong bubuhay sa pamilya niya? Aba, madeds talaga ang father niya. Sa akin pa yata siya dapat matakot eh. Mas marami naman akong kakilala at kakampi kaysa sa kanya. Ano na palang nangyari doon sa tatay niyang malapit ng mamatay?
Ewan ko dun. Maldita na yung si Barbie eh. Di naman namamansin. Hindi ko alam sa buhay niya. Baka kasi may ginawa na naman siyang nakakahiya. Hayaan mo, malalaman ko rin naman yun dahil marami akong mata sa paligid at... nakagat ko pa ang dila ko. Number nga. 2. A. B. Uy, B. Naalala ka ni Barbie. Baka iniisip na niya kung paano ako matatalo at maiinis. Sorry siya. Pero ang sakit Hindi naman siguro mamamaga ito. Mas lalo pang sumakit ang dila ni Beng matapos niyang mapaso sa kinakain niya. Kinabukasan, wala namang mali sa dila niya pero hindi siya masyadong makapagsalita. Ano nangyari sa akin? Ha? Hindi ko maintindihan, Mother. Hindi ako magsaya ng maayos. Maangas? Ha? Ano bang kinakain mo? Kahit na anong pilit ni Beng na sabihin sa anak ang nangyayari sa kanya, hindi sila magkaintindihan. Kaya ang ginawa na lang nila, isinulat na lang ni Beng ang gusto niyang sabihin at pinabasa sa anak. Ang akala nila noong una, dahil lang yon sa pagkapaso. Pero hindi nagtagal, mas lumalala pa ang nangyari. Hindi na talaga maintindihan ng kahit na sino si Beng. Doon na lang siya nagpasya na magpatingin sa doktor. Uy, Mother, hindi siya manghuhula para malaman ang sinasabi mo. Basta po, Dok, ang nangyari, nakagat niya ang dila niya, dinapaso. Tapos parang hirap na siya magsalita. Hanggang sa ganyan na po. Mother, ako na, okay? So ano pong gagawin, Dok? Gagaling pa po ba si Mother ko? Kawawa naman eh. Hindi pa naman po yan nabubuhay ng walang chika. Walang eksaktong sinabi ang doktor sa kalagayan ni Beng. Nagbigay ng alternatibong gamot kung sakali man nasasakit ang dila. Pero may mga obserbasyon munang kakailanganin. Pero malaking halaga ang dapat nilang ilabas at doon sila mahihirapan. Hindi naman sila mayaman, kaya paano sila makakakuha ng sapat na halaga? Wala rin naman silang mga kamag-anak na may kakayahang tumulong sa kanila. Habang nasa bahay ang mag-ina, panay ang salita ni Beng kahit na hindi naman siya naiintindihan. Mother, stop na muna, okay? Isulat mo yung sasabihin mo sa akin kasi hindi ko maiintindihan kapag ganyan ka magsalita. Ano ako manghuhula? Chat mo na nga lang ako? Gigil si Beng na nag-type sa kanyang cellphone at sinabi sa anak na nakakatamad daw yung gawin lalo na kung marami siyang sasabihin. Ang katwiran naman ni Venus, kahit naman anong gawin niya ay hindi pa rin naman sila magkakaintindihan. Dahil wala silang pera, hindi na ulit na ipatingin si Beng. Para makaipon ng pera, bumalik sa pagtitinda si Beng. Ang kaibahan lang, hindi na ganun kasaya ang araw niya dahil wala na siyang nakakausap. Kahit na gusto niyang magsalita, hindi naman siya maiintindihan ng mga makakausap niya. Baka mainis lang sa kanya at ipagtabuyan siya. Ganon ang palaging ginagawa ni Beng. Humihina na rin ang benta niya dahil wala nang gaanong nakakarinig sa kanya. Naging misteryo sa lahat ang pagkapipi niya. Dahil ang madaldal na si Beng ay hindi na makapagsalita. Naging tampulan na rin siya ng tuksuhan ng mga tao. Sa tuwing madadaan siya, ginagawa kung paano siya magsalita. Kahit na magalit siya, wala naman siyang ibang magawa. Malaki ang naging epekto sa kanya ng kakaiba niyang sakit. Hindi rin alam kung babalik pa ba siya sa dati. Hanggang sa isang hapon, pauwi na siya sa bahay nila, bumili si Barbie ng tinda niyang tinapa. Oh, nakapagtataka namang hindi ka nagsasalita. Ano nangyari sa'yo? Bakit mo naman ako tinitingnan ng masama? Bumibili lang naman ako at nagtatanong.
Siyempre kilala kita na kapag bibili ako, ang dami mong sasabihin sa akin. Tapos ngayon kahit isang salita wala akong marinig. Oh, chill ka lang dyan ah. Hindi naman kita maintindihan. Ang sakit pala sa tenga kapag ganyan ka magsalita, ano? Ang cute ng boses mo. Parang literal na Armalite na pala yan. Ayan na siguro ang parusa sa'yo dahil ang sama ng ugali mo. Hindi ka na makapagsalita dahil ang dami mo ba namang siniraang tao. Yang dila mo ang dahilan, kaya maraming nag-aaway, kaya may mga nagkakagulo. Kaya yang dila mo rin ang magpapahirap sa'yo. Shhh! Kahit magdadaldal ka pa dyan, hindi talaga kita maiintindihan, ha? O sige na, aalis na ako. Okay na yan, at least nakikita kong nananahimik ka na. Ay, hindi pa pala tahimik. Madaldal ka pa rin kahit hindi ka makapagsalita. Kahit wala namang nakakaintindi sa kanya. Panayan daldal ni Beng na itong pakialam sa kanya dahil wala naman ngang lumalabas na maayos na salita. Pagka-uwi ni Beng, nakita niya ang anak niya. Doon na naman siya nagsimulang magkwento. Base sa kilos niya at galaw ng kanyang mga kamay, nakikita na inis talaga siya. Hindi nga lang alam ni Venus kung kanino siya galit. Mother, okay ka na ba? Tapos ka na dyan sa pahula mo sa akin? O sige, chat mo na lang sa akin. Hindi talaga tayo magkakaintindihan ha? Hindi na nagsalita si Beng. Hindi na rin siya nagchat sa anak dahil nawawala na siya ng gana magpaliwanag. Pakiramdam niya, wala naman ding saysay kung uulitin niya lang ang nasabi na niya. Wala na ang emosyon. Ilang linggo pa ang nakalipas, wala pa ring nagbabago kay Beng. Wala siyang iniinom na gamot. Hindi rin naman masakit ang kanyang dila. Nagsabi rin siya sa anak kung kailan ulit sila magpapatingin sa doktor at ang sabi lang ni Venus kapag nakaya na nilang maipon ang pera na kakailanganin. Pero dahil si Venus lang ang nagtatrabaho, mahihirapan sila. Wala na rin kasing benta si Beng kaya sa halip na kumita, nalulugi lang sila. At dahil nagiging tampulan na ng tukso, pinatigil na lang muna siya ng anak. Ano kayang gagawin ko sa iyo, Mother? Hindi ka naman pipi noon. Saka imposible naman na bigla ka magiging pipi, no? What if may kumulam sa iyo? Nagsulat si Beng at sinabi na baka may galit sa kanya. Mother, para naman bago. Lahat galit sa'yo, alam mo ba? Naririnig ko talaga yung mga chismis nila. May nagsabi pa nga na salamat naman daw hindi na nila kailangan pa magtago sa bahay nila kapag lalabas ka. Dahil wala nang chichika sa kanila ng pagkatagal-tagal. Oh, hindi to chismis lang ha. Isa tong katotohanan, Mother. Nagsulat si Beng, kakaunti lang dahil tinatamad siyang sabihin ang lahat ng hinaing niya. Galit siya sa mga taong naninira sa kanya, pero ang mga tao na yun naman ang kanyang mga kaibigan. Kung paano niya siraan ng iba, ganon din siya kung siraan ng mga tao. Tila ba bumabaliktad na ang sitwasyon. Sila-sila na ang magkakakampi, habang siya ang nag-iisang kalaban. Try ko nga pumunta kay Apong Isaac bukas para maipatawas kita. Baka nga napano ka na. Interesting. Sino kaya nagpakulam sa'yo? Sino sa mga kaaway mo at sumugod sa bahay? Walang mapangalanan si Beng dahil kapag inisa-isa niya ang mga sumugod sa kanya, marami yun. Kaya lahat na lang sinisi niya. Kung makakapagsalita lang siya, sinabi na niyang walang kwenta ang mga tao na yon at hindi sila lumalaban ng patas. Sa oras daw na malaman niya kung sino yun, siya mismo ang kukulam sa kanila. Ang dami niyang hinaing sa buhay na hindi niya masabi. Hanggang sa ilang araw pa ulit ang nakalipas, wala pa ring nagbabago sa kanya.
kahit pa nagpunta na ang kanyang anak sa isang albularyo. Magaling naman ang albularyo pero mukhang may nakita ito kay Beng na hindi niya basta dapat galawin. Hindi man sila magkakilala ni Beng pero alam ni Apong Isaak ang kwento tungkol sa kanya. Kung gaano naging kalupit ang dila niya sa ibang tao. Naging mas mahirap palalo ang buhay ni Beng. Pero kahit na ganon, hindi niya pa rin napipigilan ang sarili na manira ng tao. Sa social media siya nag-iingay. Kung sino-sino ang kinakausap niya para lang din makasagap ng ibang balita. Isang hapon, nasa labas lang si Beng dahil walang ibang tao sa bahay nila, nakakaramdam siya ng pagkainip. May dumaan na kakilala niya pero hindi niya kinausap. Nakakapanibago, pero sino nga naman ang kakausap sa taong hindi naman maintindihan? Ilang sandali pa, si Barbie naman ang dumaan pero hinintuan siya nito. Gusto mo ba ng chismis? Alam mo, buntis ako. Oo, totoo nga. Ay, alam ko naman na alam mo na kasi lahat naman ng bagay mabilis mong mapansin. Ayan ha, hindi ko tinatago. Yaan mo, imbitahan kita kapag may gender reveal na. Ano hula mo? Sabi nila babae raw kasi ang ganda ko mabuntis. Totoo ba na maganda akong buntis? Ano ba yan? Ang boring naman. Bakit hindi mo itanong kung sinong tatay? Kung yun ba yung boyfriend ko o ibang lalaki? Kung papanagutan ba ako o hindi? Ano na? Huy! Sige na! Uy, medyo naiintindihan na kita. O baka kabisado ko na kasi ang mga sinasabi mo. Hulaan ko. Ang sinabi mo, malandi kasi ako. Mana ako sa nanay ko. Baka pinapaako ko kung kaninong lalaki ang pagbubuntis ko. Na kapag babae ang naging anak ko, mamamana niya lang ang kalandian ko. Ganun ba? Oh, ang galing ko no. Ganyan kasi palagi mong sinasabi eh. Ano naman yung sinabi mo? Tarantado ako? O kapag gumaling ka, gagantihan mo ko? Alam mo, sa totoo lang Ate Beng, yan ang hirap sa'yo eh. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin gets kung bakit ganyan ka, ha? Kasi nga, dahil sa masasama mong kwento. Baka kaya hindi ka gumagaling kasi hindi naman nakikita ng langit na nagbabago ka. Ano, tama ba ako? Hindi ka magbabago kung hindi mo nakikita kung anong mali sa'yo. Ate Beng, wag mo sayangin ang buhay mo sa pagiging tsismosa lang. Tingnan mo ngayon, ano bang napala mo sa pagiging mapanira mong tao? Wala naman, di ba? Kasi kung totoong nagkaroon ka ng kaibigan sa pagiging madaldal mo, sana naman may tutulong sa'yo. Kaso wala. Basta maayos ko tong sinabi sa'yo ha. Ikaw na ang bahala kung titingnan mo to bilang masama. Ikaw rin naman ang mahihirapan kung ipagpapatuloy mo yung ganyan mong ugali eh. Sayang. Hanggat may pag-asa pa, subukan mong magbago. Hindi na kumibo pa si Beng. Sa halip ay pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Doon siya nagkulong at nagmukmok. Wala siyang ibang makausap dahil abala ang kanyang anak sa trabaho nito. Para mabuhay sila, kailangan magdoble kayod ni Venus. Bibihira na lang din silang makapag-usap dahil hindi nga siya naiintindihan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalala ang sama ng loob na nararamdaman ni Beng. Biglang bagsak ang kanyang kalusugan. Kumakain naman siya pero hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong saya. Pakiramdam niya ang tahimik ng buhay niya. At ang katahimikan ay kalungkutan. Ang dami na rin niyang naririnig mula sa ibang tao. Doon niya lang din unti-unting napagtatanto na ang pagiging pipi niya ay hindi lamang simpleng pananahimik, kundi may mas malalim pang ibig sabihin. Maaaring ang hindi niya pagkakaroon ng kakayahan na magsalita ng maayos ay katulad din ng mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila laban sa mga paninira niya.
Wala ngang magandang dulot ang pakikipagtsismisan dahil walang tunay na pagkakaibigang nabubuo. Walang magawa si Beng, kaya ang ginawa niya na lang ay nag-post siya sa kanyang social media. Sinabi niya roon na kung may isang bagay siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay, marahil ay dahil sa pagiging madaldal at dalahira niya. Kung may pagkakataon lang siyang maibalik ang nakaraan, hindi na niya gagawin ang mga bagay na yon. Pero dahil wala naman ng pagkakataon na makabalik sa nakaraan, sisiguraduhin niya sa hinaharap ay may malaki nang magbabago sa kanya. Ang daming naging komento, hanggang sa dumating ang araw na nagkausap silang dalawa ni Barbie. Isa ito sa hiningian niya ng tawad dahil ang dami niyang ibinalik na galit at isa na roon ang kwento ng ina ni Barbie. Ganun man ang kanyang ginawa sa nakaraan, nakuha pa rin siyang patawarin ng dalaga. May ibang tao siyang hindi nahingian ng tawad dahil hindi na niya makausap. Kaya lahat, idinasal na lang niya, taimtim sa kanyang puso. Hindi bibig ang humingi ng tawad kundi ang kanyang puso. At sa mga sumunod na araw, tila ba unti-unting nagkaroon ng pagbabago kay Beng. Ay, Shala! Medyo gets na kita, Mother! Pero may boses na. Hindi lang malinaw. Yay! I'm so happy, Mother! Siguro tuloy-tuloy mo lang ang pagsasalita mo para maging maayos ka na ulit. Labas ka na, makichismis ka. For sure, mabilis kang gagaling niyan. Natawa lang si Beng pero tumanggi siyang lumabas at makisama sa mga mapanirang tao. Dahil sa nagiging pagbabago niya, natatawa na lamang din ang kanyang anak. Habang tumatagal na nagbabago siya, unti-unti na rin siyang nakakapagsalita ulit. Wala silang naging alam sa tunay na dahilan kung bakit napipi si Beng. Kung sino ba ang kumulam sa kanya. Ang alam lang nila ay kung paano siya gumaling sa pamamagitan lamang din ng kanyang pagbabago at pagtanggap ng pagkakamali. Simula noon ay natuto na rin siyang maging tahimik. Kapag may naririnig siya sa iba, hindi na niya pinapansin. Dahil naging maayos na siya, nakabalik na ulit siya sa pagbebenta. Tinapa! Tinapa kayo dyan! Ay, wow! Ang ganda pala ng boses ko pag sumisigaw ako ng tinapa. Tuwang-tuwa si Beng habang naririnig niya ang kanyang sariling boses. Naaalala pa niya nung hindi siya nakakapagsalita. Kahit pagsigaw ng tinapa ay kinaiinisan na niya. Dahil balik kalsada na naman siya, nakakasalamuha na naman niya ang mga taong dati niyang pinagkukwentuhan ng mga walang kwentang bagay. May iba na pilit binabalik ang dating Beng, pero wala nang balak pa ang manang na ibalik yun. Natatakot siya na baka tuluyan na nga siyang maging pipi. Sobrang hirap na hindi makapagsalita. Hindi maipagtanggol ang sarili. Doon niya napagtanto kung gaano nga ba kahalaga ang boses at hindi ito basta sinasayang sa paninira ng iba. Habang naglalako siya, nasa lubong niya ang isang kakilala niya. Binili nito ang huling tinapa at nagkwento sa kanya tungkol sa isa pa nilang kakilala. Nagsasabi ng masama at tila ba naghihintay ng opinyon ni Beng. Ay, wala na ako sa ganyang linya, Mare. Ayoko na niya mga panlalait na yan. Hayaan na natin sila. Siguro kung wala namang malaking epekto sa ating lahat di wag na lang nating pansinin. Kung doon siya magiging masama, wala naman tayong magagawa kung tomboy siya kahit na may anak na siya, di ba? Paano kung yun naman na talaga siya noon? Kaso lang dahil gusto ng magulang niya magkaroon siya ng anak, nag-asawa siya ng lalaki. Ngayon na malaya na siya, gusto na niya magpakatotoo. Saka, tigilan mo na yung ganyan mo, ha? Bahala ka kapag yung dila mo nalunok mo, ewan ko kung hindi ka magsisi. Naninibago ang kanyang kausap dahil kung ang dating Beng ang nakausap niya, panigurado na ang dami pa nitong sasabihin. May mga pangalan pang madadawit hanggang sa ibang tao na ang kanilang pag-uusapan at lalaitin. Dahil sa naging pagbabago ni Beng, hindi na rin siya kinakausap ng mga dati niyang katsismisan.
Iba na ang sinasamahan nila. Mga taong kapwa nila hindi kayang mabuhay nang walang sinisira ang tao. Minsan, sinasabi ni Beng, hindi naman masama ang makialam o magkaroon ng alam sa buhay ng iba, lalo na kung may maitutulong ito para kilalanin ng isang tao. Ang mali ay ang bigyan ng opinyon ng isang sitwasyon nang hindi nilalawakan ng isipan kung bakit ganon ang nangyari. May mga isyu marahil na may karampatang atensyon at opinyon pero hindi lahat ng bagay kailangan yon. Isang hapon, hindi na paubos ang tinapa na nilalako ni Beng kaya umuwi na siya. Doon niya muling nakasalubong si Barbie. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, ate. Meron pa ba? Meron pa. Buti na lang may naabutan ka pa. Kaya siguro hindi naubos. Ang lakas mo manalangin. Bigla kasing nag-crave ang buntis. Oo nga, pero hindi halata sa'yo na buntis ka ah. Ang liit ng tiyan mo. Sa bagay, first baby mo pala yan. Hoy, huwag kang tulog ng tulog at lamon ng lamon ha. Baka mahirapan ka niyang manganak. Kailan ka nga ulit manganganak? Sa March pa ate. Ninang ka ha. Naku, sa tanda kong to magnininang pa ako. Si Venancio na lang ang kunin mong ninang. Sa kasal ko ate, ikakasal ako sa December eh. Kukunin kita ha. Sige, okay lang kahit i-chismis mo sa kanila para hindi na ako mahirapan mag-imbita sa kanilang lahat. Malalaman din naman nila yan kahit na hindi ako ang nag-chismis. Ang dami kaya nila dyan. Retired na ang kanilang president, kaya may kanya-kanya na silang grupo. Natawa naman ako sa retired na. Buti naman, para hindi ka nakakahatak ng kaaway. Tingnan mo, magiging ninang ka pa. Kung magkaaway tayo, kahit lumpia sa handa ng kasal ko, hindi ka talaga makakatikim. Okay lang. I-chismis ko naman sa kanila na hindi masarap ang handa nyo kaya ayaw mong mamigay. Grabe ka naman ate. Nagtawanan silang dalawa habang nagbibiruan. Sa katunayan, doon na lang ulit nagawa ni Beng na tumawa ng totoo nang walang ibang panlalait sa kapwa. Naging magaan din ang buhay niya. Marahil ay hindi na niya bitbit ang galit ng mga taong sinisiraan niya. Marami ang nakapansin ng kanyang pagbabago. May mga natuwa at meron ding mga hindi. May mga nagsasabi rin ng dahilan kung bakit siya nagbabago. Kung papakinggan niya at dadamahin yun, baka mapuno lang siya ng galit. Pero tapos na siya sa galit. Hindi na siya babalik doon. Masaya na siya sa bago niyang buhay kung saan naging kaibigan niya ang mga nakaaway niya. Habang ang mga kaibigan niya noon ay kaaway na niya. Minsan pa, kapag si Venus naman ang nagchismis, siya na mismo ang nagpapatigil sa anak. Sinasabi niya na wala itong magandang dulot sa kanya. At baka isang araw, magising na lang din siyang hindi na makapagsalita. Minsan talaga ang mga tao hindi nakikita kung gaano kalaking epekto ng kanilang pananalita. Basta para sa kanila, ang kasiraan ng ibang tao ay ang kanilang kasiyahan. Nag-iimbento ng kwento para lang may ipakalat. Hindi dapat maging ugali ang pakikialam sa ibang tao, lalo na kung wala naman itong magiging pagbabago sa inyong buhay. May kasabihan pa nga na ang dila ang isa sa matalim na mga bagay na kayang sumugat ng pagkatao. Huwag maging sanhi ng sakit sa ibang tao dahil hindi mo alam kung kailan din ito babalik sa'yo. Huwag nang hintayin na maparusahan bago pa malaman kung ano ang tunay na pagbabago. Ika nga na ang chismis ay parang apoy. Maliit lang sa simula pero kapag hindi pinatay, lumalaki at sumusunog ng reputasyon, tiwala at pagkakaibigan. Ang maling salitang ikinalat mo ngayon, bukas ay maaaring bumalik sa'yo ng mas masakit. At kung anong pinagtawanan mo, maaaring siyang maging dahilan ng pag-iyak ng iba. Hindi kailanman nagiging magaan ang buhay ng taong ang puhunan ay kasiraan ng iba. Kaya bago maglabas ng salita, isipin muna kung makakabuti ba ito o makakasakit.
sapagkat ang tunay na tao ay hindi nakikilala sa dami ng tsismis na alam niya, kundi sa respeto at malasakit na naibibigay niya. Huwag maging dalahira o tsismosa dahil ang kasinungalingan at paninira ay bumabalik. Ano mang itapon mo laban sa iba, yun din ang iyong matatanggap. Kung nais mong makilala, piliin mong makilala sa kabutihan, hindi sa paninira. Tandaan na ang magandang salita ay ang nagbibigay saya sa iba sa tamang paraan, hindi sa paninira at lalong hindi para mag-iwan ng sugat sa kanilang pagkatao na mahirap ng magamot. Walang yaman ang higit pa sa tiwala at walang mas mabigat na pagkabigo kundi ang pagkawala nito dahil sa sariling bibig. Minsan talaga may mga taong katulad ni Beng na walang pakialam kung nakakasakit sila ng iba. Kung sino-sino ang kinakausap para lang makapanira ng ibang tao. Pero laging tatandaan mga apo na kailanman hindi nakakabuti ang pagkakalat ng tsismis. Minsan talaga hindi maiiwasan yon lalo na nagbibigay ng aliw. Pero laging isipin na hindi dahil masaya kayo sa panghihimasok sa buhay ng iba ay yun na ang tama. Malay mo, dumating ang araw na ang kasama mong naninira sa iba, ikaw naman ang sisiraan sa susunod. Sana'y may natutunan kayo sa ating bagong kwento. At kung kayo ay may karanasan at opinyon, ay i-comment ninyo dahil nais kong mabasa ang inyong mga saloobin, mga mahal kong apo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Belen Baladhay, Jelana Amanda, Ami Pacana, Valerie Joy Nadal, Vivian Baterbonia, Bagaforo Nene, Tutsi Roll, Rowena Alcoba, Joy ng Bahrain, Belen Malbas, Larnie Azurin, Francesca Liana, A.D. Mako, Jocelyn Kai, Sheren Solero Masagka. Shout out din sa inyo, Jaylan Dagan, Florence Hervasio, Mary Jane Rico, Rose Ann Rapadas at sa asawa niyang Sinik, Richelle Ann 19, Kissy Summer Labordo, Gina Veldad, Ramil Fariolin, It's Me Chrissy, Maricel Batak, Charlene Fernandez, Marco Nanez at sa kanyang mga boss na sila Kuya Ruel, Ate Myra at Myrel Jam ng Pakil, Laguna. Febe Ranyada, Sherlyn Joseco, Shai Bugawan, Marvin Sarol, Lynn Buro. Salamat sa palaging pakikinig nyo, Maria Elena Tavera, Gracia Balitaan, Assorted Love Hurts KSA, Lynn Caones, Cheryl Ann Espiritu, Danilo Candido Jr., Nel Sabakatan, Jen Alikaykay, Gami Nil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Nil Francisco, Christine Ramos, Joanna Ibanez, pati na rin kina Lea Lumentigar, May Ann Infante at Jessa Mozo ng Punta Santa Ana, Liza Rosario, Conchita, Lea Gawaran at sa Gawaran at Reyes Family, Evangeline Adeser, Evelyn Graho, Cora Villa, Lourdes Imon, Julie, Baby Co Montez, Jaylan Mom at sa admin ng MRF, Beth Lisa, Rosel Sabanal, Garlene Cabug, Virginia Beley, Geraldine Elaine San Jose, Bella DMT ng Kuwait, Mirasol Sangkap, Badeth Yap, Criselda Ricamora, Billy Arboleda, Siti Fatma, Cheryl Paurilio, Demi Muzna Silyada, Isel Gregorio. Shout out sa inyo mga apo ko, Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi,
Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua ng Subic Zambales, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Mike James Tapak, Will Maleses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong team manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, Roslyn Mangilin, Cherry May Libiran, Robert Crimen, Razon Yao, Mil Rose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Rachel Whitney, at Pureza Tagiwalo. Nais kong magpasalamat kina Miss Gwen, Miss Winnie at Dakilang Crisanto dahil pinaunlakan nila tayo na ibahagi ang kanilang mga boses sa kwento ng lola para sa araw na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanila, ay hinihiling ko sana na mag-subscribe kayo at subaybayan nyo rin ang kanilang mga kwento dahil siguradong magaganda at kaabang-abang. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig, mga apo.